Good morning, hello everyone, welcome to my vlog mga ka-BSK. Magandang araw po sa inyo lahat. At video for the day is magtutudling yan po si Tisoy. Yung tudling po para tatamnan ng okra. Ayan. At medyo nagre-ready lang po sila at breakfast ng konti. After that, banat na sila sa tudling. Yan. At habang nagtutudling naman tong si Tisoy, tatamnan na rin ni Gerald ng okra. So sa ibabaw nung binaligtad na lupa, doon na magtatanim ng okra para kung umulan man ay sa baba yung tubig, nasa taas yung okra. So hindi mamamatay. Ayan. At mamayang bandang hapon, mag-spray naman si Gerald ng sitaw kasi meron naman mga insekto nalalantay yung ibang dahon at nakakain at may butas na naman. So yun, mag-spray para maagapan at maganda pa naman ang tubo ng sitaw. Ayan po mga ka-BSK, samahan niyo po kami hanggang mamaya po matapos at tara po at umpisahan na natin. A few moments later. Ayan po mga ka-BSK at bumanat na po si Tisoy. Ayan, binabaligtad po yung lupa. Mga dalawang balik magkabilaan para mataas po yung lupa. Tapos doon po itatanim yung okra doon sa taas mismo na binaligtad ng lupa. Para at least malaki na siya kung sakaling umulan man, yung tubig ay nasa pagitan nila, nasa baba. At yung okra nasa taas naman para hindi masira kung sakali hindi mababad sa tubig. Yan ang style na gagawin natin para kasi medyo mababa po yung yan yung lupa po, mababa, pang palayan talaga. At ngayon naman, pagka medyo summertime, medyo tuyo naman siya. So samantalayin natin hanggang hindi masyado nag-uulan na ngayon. Pero last time po, talaga nag-uulan, babad po ng tubig yan. So kaya pinabaligtad na lang natin yung lupa para itanim yung okra dun sa ibabaw. So yan, tingnan natin at sana mabuhay lahat. So ayan, itong si Tisoy talagang kita nyo maglakad, ang bilis oh. So ayan, yakang tapusin yan yung tatamnan na okra. At tapos habang nagtatanim dyan si Gerald, pag natapos na siya magtudling dyan, dun sa makabila magtutudling pa rin siya. Kasi medyo yung damo nga medyo dumadami na, tumataas na. So kailangan matamnan na agad ng okra, saka bago na lang linisin siguro. So yan, yung
natudlingan nila, ayan, medyo marami-rami na rin. At maya-maya, may ginagawa lang si Gerald at tatamnan na niya yan ng okra. So, medyo madamo ng konti, no? Kasi karorotor lang yan eh. Ang bilis dumami ng damo at humaba. Karorotor lang yan nung lahat yan ni rotor. So, nauna lang yung tinanim yung yung sitaw. Pero yung yan tinutudlingan ngayon, makapal na rin yung damo. So, wala ng oras. Kaya, ayan na lang. Itanim na yung okra para pag tumubo, linisin na lang. Yan ang mangyayari dyan. Ayan, dadamuhan na lang at grass cutter yung gitna. So, ayan, makakayanan yan. So, importante yung okra tumubo na para makahabol. Kasi mahirap, baka abutan na naman ng tag-ulan. So, kaya kailangan matanim na ngayon yung okra. So, medyo marami-rami rin yan. Yan. Yung sitaw ngayon, alam ko, ang taas ng presyo. Sana abutan. So, abutan ng ating tanim at yan. Hinihintay na lang natin mamulaklak yung sitaw. Siguro mga middle of December may bunga na yan. Ayan po. Yan, yung tudling. Ayan ang sinasabi kong pinabaligtad ko yung lupa. Ayan, sa itaas po niyan, dyan tatanim yung okra. Tapos yung sa baba po niyan, sakali mo pong umulan, dyan na mag-stay yung tubig sa baba. Ayan, dito medyo malambot yung lupa, parang babad pa rin ng konti sa tubig, no? At kapal na rin ng damo. Kaya ayan, pero ayan, obra yan. Kailangan mapatubo na natin yung okra para hindi naman maselan yung okra kahit sa gitna ng damuhan yan tutubo. Yun nga lang, pagka nag-abono, yun ang problema. So, kaya, yun, lilinisin na lang yung pinakapuno nung okra, just in case na magdamo. Ayan. Ayan po. At, marami-rami na rin po yung natudlingan. So, yan, medyo, pinapasyalan natin, no? Merong madamo, merong medyo wala naman damo, yung kumbaga hindi pa masyadong makapal yung damo. Ayan, andyan, ito pong parte na to sa may ibabaw po ng sa may yung kalamansi, no? Kaya lang yung kalamansi natin hindi umubra sa tubig. Babad ng gusto yung mga kalamansi natin at maraming nalagas. Maraming namatay. So, ayan. So, ngayon, second attempt na yan sa kalamansi. Kasi gusto ko talaga kahit na mga 2,000 square meter lang, matam na ng kalamansi para kahit papano meron tayong pagkukunan ng kahit pang allowance lang. Marami-rami na rin yun. So, yan, siguro baka hindi lang 2,000 square meter yun, tinamnan na yun mga 3,000 square meter siguro. So, yung kalamansi, marami po namatay. So, wala, tignan lang natin kung anong mabubuhay. Pero baka siguro pag tayo na uwi, pag nakakita tayo ng maganda-gandang presyo ng panambak, yung panambak na lupa talaga, pang-farm, patatambakan natin yan para tumaas na konti.
para hindi tayo naghihirap sa anytime pwede tayo magtanim ng gulay pag natambakan na yan. So ayan na po si Gerald ngayon. Nagtatanim na po siya ng okra. Ayan po sa ibabaw po nung pinabaliktad na lupa, pinakatudling niya. Ayan, sa taas na po siya nagtatanim, no. So medyo tinatanggal lang niya po yung damo nung tatamnan niya para hindi matakpan yung okra. So ayan, medyo may katagalan. Kaya lang, andyan na yan tiyaga na lang. Kasi wala pong dadaanan yung kasi naparotor na po namin. So hindi naasahan na tatagal. Dahil nga paghahanap ng binhi. So yung rotor, kung paparotor pa uli yan, wala na pong dadaanan. Kasi natamnan na po na sitaw. Nasagad po yung pagtanim nila ng sitaw. So hindi po pwedeng dumaan kasi may nyug naman po, masisira yung nyug. So kaya yan, tiyaga lang, may damo ng konti. So yun lang, linisin na lang yung tatamnan ng okra para pag inabonohan walang masyadong damo. So yan po, tatamnan po niya na kung hindi man po matapos pagdating medyo ng hapon po, mag-spray na po siya ng ng sitaw. Itutuloy na lang po bukas yan. Kaya po yung pagbabad po ng buto, babad sa tubig ng buto, hindi po lahat binababad niya. Yung kaya lang po niya itanim. So okay lang po yung hindi magsabay-sabay. Dahil hindi kakayanin na isang beses mo lang itatanim isang araw. So yun, gusto niya unti-untiin. So pero naman yan, kakayanin yan kahit na yung isang pinita kayang tanaman na isang araw yan. So yan, makaya rin yan. So ang pagitan lang naman days, yung isang araw o 2 araw lang ang pagitan yan. Matatamnan lahat yan. So yan po mga ka-BSK, medyo talaga pong wala nang, kumbaga bitin na. December na. Tapos mag-summer na. So kailangan mahabol natin sa tumubo agad para mahabol sa presyo. Yan. Ayan, kung nakikita nyo, nag-iisa yung nyug, yung dwarf na coconut. Yung mga katabi niya namatay nababad din sa tubig. Pero yan, nakasurvive. Yung iba naman nabunot nung may agos yung tubig. Nangabunot na padpad kung saan. Yun po, napulot na lang po ng magaganda at mapapalad na palad. Nakakuha po yung ibang nyug. So okay lang, lang ganyan ang buhay. Nawala sa property mo, siyempre yung may makapulot kanya na, aangkinin na yun, hindi na hahanapin pa kung saan galing yun. So yun, maaaring sigurong tingnan natin kung medyo marami-rami pa yung natira, pwede na siguro yun, o baka bumili ulit tayo ng para maitanim at kahit pa paano makompleto ng konti, dumami ng konti pa yung nyug, para magandang tingnan. Alam mo, pag tingin mo pa lang, alam mo kung hanggang saan yung lupa mo. Yun. At pwedeng mag-alaga na rin ng mga hayop kasi meron ng lilim na sisilungan yung mga hayop. So yan, tulad ng baka, yun. Siyempre yung mga kambing, natural, dadami na yan ng so yan.
So ayan, yan pa rin, nagtatanim pa rin si Gerald. Ayan. Sabi niya mga bandang hapon daw mag-spray siya para hindi masyadong mainit. Tama-tama pagkagabi. So manginginain yung mga kulisap o ano, tama-tama. Pag naamoy nila yun, ay hindi na sila makaka-penetrate sa ano, sa sitaw. So yan, mga ka-BSK, yan po ang ano natin sa farm, na marami pa tayong gagawin, na marami pa siya itatanim. Magtatanim pa siya ng talong saka sili. Pero yung mga ano niya, mga punla niya po ay pinapalaki pa. So tama-tama, pagkatapos niyang okra, pwede nang bunutin yung mga yon, yung mga sili, okra na pinunla. Yan, mabilis lang naman lumaki yon pag itinanim na. So yan po mga ka-BSK, ang yan yung pinabaligtad na lupa. Ayan ang itsura niya. So tumaas siya ngayon. Actually tumaas siya, mga at least ang tinaas niya dyan mga siguro mga 6 inches. Ayan, mga ganun kataas siguro sa lupa. So yung pinakagitna niyan, dyan dadaan yung tubig. Tapos igagawan lang ng daanan para lumabas lahat ng tubig, para makasurvive yung ating gulay. Ayan po, kung makita nyo, medyo talagang madamo. Ang bilis ng tumubo yung damo. Ayan po, sa tapat po niyan, yun yung mga kalamansi. Kaya makita nyo, may tanim na maliliit na parang dwarf. Yun po ang kalamansi. Ayan. Ayan po, yung mga kalamansi po natin na yan, marami pong namatay. Dahil po sa ulan po, na walang tigil na ulan nung natatandaan nyo last 2 months. Saksakan ng tagal ng ulan, ayaw tumigil. So yun, namatay yung mga kalamansi natin. Konti lang ang nakasurvive at naninilaw pa rin yung dahon. Talagang nababad sa tubig. Ang tagal ng tubig, hindi mawala. Dahil nga yung ulan ayaw tumigil. At talagang grabe yung tubig na binaksak. At yung mga tubig ng kapitbahay na farm, doon pa pumupunta sa amin. Binutas nila yung pilapil, yung block, yung para ma-block yung tubig. Yun. Binutas nila yon. So kaya yung tubig pumasok sa loob ng farm ko. So yun. Kaya natambak yung tubig dyan. Marami namatay. Namatay na mga kalamansi. Kaya maaari isang target natin, yun, patambakan ng lupa para makapagtanim tayo ng kalamansi. Para hindi na mamatay kung mataas na yung lupa. O ayan po si Gerald. At ginamitan na po niya ng araro kasi meron parte po makapal po yung damo. So yan, kaya nililinis niya muna bago matamnan ng buto. Ayan, yung buto nilagay niya sa bulsa niya para hindi matapon. Saka yun, nagbibitaw siya doon every 12 feet. Yan, kasi po yung okra, pag tumubo po yan, diretso lang yan. Madalang lang po magsanga. Madalang yung magsanga yung okra. Kaya yan, dire-diretso lang yan. Habang lumalaki yan, nagbubunga. So pitas ka lang ng pitas every 2 days. Ayan, kaya kailangan tumubo yan. Kaya yan ginagambol niya muna para mawala yung damo. Para yan. Para pag naitanim niya yung buto, tutubo agad dahil walang damo ba na babother sa kanya sa loob, yung mga ugat ng damo. So yun, so walang problema yan kahit na
medyo madamo yung okra, tumutubo. Ang problema mo lang dyan, pag nag-abono ka, baka maunang kumain yung damo. Kaya kailangan linisin yung tabi ng puno ng okra. So ayan, samantala pa rin yung pagtatanim ng okra ni Gerald. Talagang pinipino niya ng gusto para So ayan po, mga ka-BSK. Ayan, Gerald, lunch time. Mag-lunch muna kayo. Ayan, at mag-lunch muna sila. 1,000 years later. Ayan, mga ka-BSK. At yan, nag-spray muna siya para hindi niya makaligtaan pagkatapos mag-lunch. Yan, tama-tama, nakapag-lunch na siya. Yun, spray niya muna. Saglit lang naman pag i-spray niyan. Tapos saka magtatanim siya ulit. Yan, at kung hindi matapos, tulad na sabi ko, pwedeng pagpatuloy bukas ang pagtatanim ng okra. So ayan, ngayon inuuna niya yung pag-spray nung sitaw. Kasi nagkakaroon na naman ng mga kulisap, saka yung mga bugs na kumakain sa dahon. Yun. Tapos isa pang yung kumisan merong langgam, tapos nag-iiwan ng mga spot yung langgam sa sitaw, no? Nangingitim-ngitim ba? Yan ang makita niyo talaga yan kahit saan sitaw. Pagka nagapangan ng langgam, nagkakaroon ng itim-itim. So ayan, mag-spray si Gerald lahat yan. Sabi ko pati baba isprayan niya dahil dyan nagtatago yung mga insekto at saka yung mga kumakain doon sa dahon. Yun. Yun ang gagawin. Ispray niya sa para malinis. Inaano natin, nalagaan natin kasi mahirap tirahin ng mga uod dyan. Mahirap. Sayang. Yan, spray lang. At tapos kung matatapos niya, back to pagtatanim ng okra. Pag hindi natapos at oras na, bukas pagpatuloy na lang bukas. So yan po, at inaapuran niya po after lunch. Yan, inaapuran niya para matapos yung kanyang ina-sprayan. So yan po mga ka-BSK, kailangan maagapan yung sitaw. At mahal pa naman yung sitaw ngayon, kaya kailangan makahabol tayo dyan. So ayan mga ka-BSK, at hintayin natin matapos yung pag-spray ni Gerald. Kung medyo hapon na, ay siguro bukas na lang niya pagpatuloy yung pagtatanim ng okra. Kasi mga ka-BSK, medyo marami-rami rin yung sprayan niya yan, no? 3 pinitak na malalaki yan, yung sitaw. So medyo matagal-tagal din yan tirahin, pero mas maganda nga unahin niya muna yan dahil para at least kahit papaano masugpo yung mga namimirwisyo dyan sa sitaw. So ayan, dito pa lang siya banda, yung banda ron pa hindi pa niya natitira. So siguro baka tapusin niya nga yan siguro yung pag-spray bago bukas na lang siya magtanim ng okra. Total yung tudling dire-diretso naman yun, hindi naman hintuin agad di matapos. So yun lang naman importante doon, tayo sa kanya na tamnan na.
So maaaring bukas niya diretso o ano. Pero sa tingin ko ngayon hindi niya matatapos yung pag-spray. Kasi medyo marami-rami rin yan. Marami rin yung sitaw na spray niya. Yan. At sabi ko tirahin nga hanggang yung ilalim ba may mga damo-damo. Kasi doon nagtatago rin yung mga insekto. So, yung uod na namimirwisyo. At yan, nakakailang load pa lang siya. Pangalawa pa lang yata yan. So marami-rami pa yung spray niya. So, sabi niya matatapos naman niya ngayon. Ayan mga ka-BSK, abangan natin kung kaya niyang tapusin yan. At medyo mahapon na. Ayan. A few moments later. Ayan mga ka-BSK, nako, hapon na. Hindi niya na kayang tapusin yan. So, yan. Yayariin na lang niya. At hindi niya na hindi na siya makapagtanim ng okra. Kasi medyo hapon na, padilim na. So, yan. Yayariin na lang po niya yan. Yung pag-i-spray ng sitaw. At least makaraos yung sitaw para hindi masira ng mga naninirang mga insekto. Ayan mga kasunod kilay, mga ka-BSK, dito lang po muna at kita-kita tayo ulit sa sunod na upload. Maraming salamat po sa pagsusubaybay at sa panonood. At ingat-ingat po kayo dyan. Kasama kayo naroon. Ingat po and God bless. Bye-bye.